Ito ang Wow Trending. Nagpatawag ng meeting ang alyansa ng Bagong Pilipinas sa mga kaalyado nitong gobernador. Merong 82 na inaasahang pumunta pero ang sumipot ay nasa 14 na lang. Tila ba na nagpanic mode na ang palasyo lalo na nang malaman nila na inindorso pala ni Vice President Sara Duterte ang dating mayor ng Maynila na si Yorme Isko Moreno. At para makabangon sa nangamoting rating ni Marcos Jr., 20 pesos per kilo ng bigas ang huling alas ni Jr. Pero binatikos ito ng mga netizens dahil bakit daw sa Visayas lang? Visayas lang ba ang nagugutom? Ayon pa nga kay Vice President Sara Duterte na ang 20 pesos na kilo ng bigas, it's a little too late. May pasaring si VP Sara kaugnay ng anunsyo ng pamahalaan tungkol sa pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Pero sa Visayas lang, sa gitna ng kampanya, tinawag ni Vice President Sara Duterte ang hakbang na ito na bilang isang budol taktik ng administrasyon na mistulang ginawang pang-akit sa mga botante ang matagal nang ipinangakong murang bigas ni Marcos Jr. At sa halip na sagutin ng mahinahon, binanatan siya ng Malacanang at sinabing huwag umanong magpakita ng crab mentality. Katotohanan lamang ito, hindi pagpuna ayon pa kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Vice Presidente, tungkulin ng mga lingkod bayan na magsalita kapag may nakikitang hindi tama, lalo na kung malinaw na ginagamit ang mga patakaran ng gobyerno para sa pansariling interes ngayong halalan. Kung talagang para sa bayan ang 20 pesos na kilo ng bigas, bakit ngayon lang? At bakit sa Visayas lang? At bakit kung kailan raw mahina ang kandidato ng administrasyon ngayong halalan? Buwelta pa nga ng mga netizen sa comment section na parang suhol ang nangyari. Kung kailan malapit na ang botohan, vote buying ito for sure. They compromise the other fund para mailusot itong marketing nila para makakuha ng boto. Too late, Mr. BBM. Mahigit na 3 taon nang nakaupo, hindi na ipatupad ang pangako ng tag 20 pesos per kilo ng bigas o baka naman tag 20 pesos per 1/4 kilo. Mahal pa din. Anyway, ilang linggo na lang eleksyon na bilis-bilisan nyo. Tagilid ang labanan dito. Tunay nga naman ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte na bakit nga naman ngayon lang lalabas ang 20 pesos per kilo ng bigas. Parang noong nakaraang eleksyon ni BBM, yan ang promise niya. Tapos ngayon ito na naman, matuto na tayo kung sino ang nararapat at tunay na makatao. Totoong budol na naman yan para manalo ang kaalyado niya. After panalo, babawi sila, itataas ang presyo nito, gawing triple. Ang manggagamit kahit kailan, di nagbabago. Makuha lang ang gusto tulad ng ginawa niya kay Vice President Sara Duterte. Kung di niya ginamit, di siya mananalo. Bulag at walang utak ang hindi makakaalam nito. Mas marami pang votes si Vice President Sara Duterte kaysa sa kanya. Eleksyon na kasi kaya gagawin ang lahat para matupad ang 20 pesos per kilo ng bigas. Sana hindi magpapauto ang mga tao kung sino yung karapat-dapat na iboto. Yun ang dapat na botohan, huwag magpapadala ng kilo ng bigas. So, pag-usapan natin itong post ni Edwin Hamora. Sabi niya, they are already panicking. I'm curious, why only 14 out of 82? Isinare ni Edwin Hamora ang balita sa Inquirer.net. Sabi dito, 14 governors get mission from Romualdez in Palace Meet. Nagpatawag ang palasyo ng meeting hapon, may 82 governors. 14 lang ang nag-attend. Okay? So ito, bakit 14 na lang? Na we have 82 governors na halos lahat ng gobernador aliado sa Pangulo. Alyansa sila eh. Wala akong kilala na kung meron man kakonte governor na aliado sa Duterte. Siguro doon lang sa sa Davao Region. Ilang probinsya yan? Mga 6? So all the rest, wala na, maka-administrasyon na eh. Bakit 14 lang ang nag-attend? Ito,
So, basahin natin itong Inquirer. 14 governors under Lakas get mission from Romualdez and mission Palasmith. With less than a month to go before May 12 midterm election, the senatorial slate fielded by President Marcos is counting on the administration's political machinery to boost its campaign down the stretch, particularly enlisting the support of allied provincial governor. Okay. A breakfast meeting in Malacanang presided over by Speaker Martin Romualdez on Tuesday. Tuesday pa pala. So ngayon, Biyernes naman, Tuesday, gathered 14 governors who are members of Lakas CMD. Sabi niya ni Romualdez, no ifs and no buts. Romualdez said as he called on the 14 out of the 82 provincial chief executives nationwide to deliver for the 11 candidates under the alyansa para sa bagong Pilipinas ticket. So ito yung exact word ni Speaker. This is not business as usual. This is a mission. We are not simply endorsing candidates. We are rallying behind the shared vision aligned with the values and direction of President Marcos. So, ito, nilista ko yung 14 governors. Sa Benguet, Melchor Didas. Ifugao, Jerry Dalipog. Kalinga, James Iduba. Capiz, Ferdinand Castro. Camiguin, Jesus Romualdo. Nueva Ecija, Aurelio Omali. Laguna, Ramel Hernandez. Masbate, Antonio Co. Catanduanes, Joseph Chua. Aklan, Jose Enrique Miraflores. Misamis Oriental, Peter Onabia. Lanao Sur, Mamintal Adjung Jr. Sulu, Sakur Tan. And Sultan Kundarat, Dato Pax Mangun Dadato. So yun lang. 14 lang out of 82. So anong ibig sabihin nun? Kayo. Langanin na. Magbasa tayo sa mga comments dito, no? Miles Vargas, nausok na mga tumbong. Len Santos, buti nga, nagpamudpod na ng ayuda, mababa pa rin ang ratings. Naiinis na ba sila ang inidoro bago i-flash? Alien Gabriel, si Tambi talaga, no Tongres, sinusunod nila. Raymond Doliesa, ngaragnes na. Payato Lab. Tapos yung mga tao na dala ng gobernador, di kayo ibuboto, kapal ng kawatan, huwag magpapaloko. Elena Ferrer, kumikilos na baso ng karma nila. Tandaan, God is power than man, hindi sila sa gobyerno. Okay? So, ang mga governors, tatawagin din ang mga mayors. Ang mga mayors, tatawagin din ang mga barangay captains. So, down the line yan eh. So, kung kakaunti ang mga governors nga nag-attend, anong ibig sabihin mo? So, ang taong bayan, wais na ngayon. Dahil nga sa social media, well-informed na ang taong bayan. Halos lahat may cellphone na kakapanood sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube. Well-informed. Okay, ayuda. Wais na rin ang tao ngayon. Tumatanggap. Kagaya ito, may mga kaibigan ko, bisita.
Tingnan ko, nakatanggap ba kayo ng ayuda? Oo. Katanggap sila eh. Magkano? 2,000. Sabi ko, ang alam kong pinakamababang ayuda, 5,000 eh. Kaya lang, 2,000 lang daw ang binigay. Kaya lang, sabi ko, sinong bubutuhan nyo? Ay, yung gusto pa rin namin. O, sino ang gusto nyo? Duterte kami. Tumanggap ng ayuda, aking mga bisita, kaibigan, okay lang eh, binigay. Hindi naman daw sila humingi, basta dumating na lang 2,000. Sabi ko, baka mamaya yung 3,000 na iwan doon sa nagbigay, mas malaki ang kanila. Sige na lang, basta tinanggap namin. Kaya lang, ang iboto namin, yung gusto. Duterte pa rin sila. So, hindi sila not because na inendorso ka ng governor, mayor, ang tao, ulitin ko, maro na ngayon. Nagdi-distribute kami ngayon ng mga sample ballots. Yung Duterte plus 2, ang dami pang humihingi. Nung nabalitaan nila, itong mga tinutulungan natin sa Talandig tribe, yun unang binigyan natin.